Yung nagtitest na kayo, required kayong manap ng patay? Bali yung review Bring your own. By hook or by crook? Kailangan ko sa final exam to, sir. Bali yung pinasukan ko po sa review center, hindi po sakop ng test yan. Sakop sila ng DOH. Okay. Mahal ang tuition. Anong time po na nag-aral ako, nasa 25. Ewan ko lang po. Per sem. Ano lang po yung buong... buong program na. Oo, buong program. Sila na magpo-provide ng patay. Yes. Oo naman. Sulit na. Ano lang, 5,000 pag ikaw magdadala. 25 po, pero kung kayo magdadala ng patay, 5,000 lang. Kasi meron doon sa miscellaneous. Oo. Kasama yun sa miscellaneous fees. Dead fee. Meron ka na bang pagkain na hindi mo na makain dahil embalsamador ka? Noong na-encounter ko po yung nasunog na yon. Kasi nung nakuha po namin yung nasunog na yon, parang 2 hours pa lang siya mula nung natupok yung katawan. Nung naamoy ko siya, yung palang sunog na tao, kaamoy ng inihaw na hito. Okay. Hito, opo. Ay, sakto. Umorder ka ng hito. Oo, diba? tama. Inihaw naman. Tangina, kung ako yan, titikman ko yan. Alin, yung hito o yung patay? Parehas. Para makumpara. Kasi amoy hito na eh. Kaaway na. Kalasa rin. Dalhin mo kami sa proseso ng pag-imbalsa mo. Bubuksan niyo po muna, tapos tatanggalin yung lahat ng damit or kung may alahas, tatanggalin po kung may mga jewelry siya. Ayun, sinusoli po yan sa pamilya. Paano yung kunyari hindi matanggal yung sing-sing? Ayun, obligado po namin tanggalin yan. Depende na lang sa pamilya kung ayaw na nilang patanggal. Paano kung hindi mo matanggal? Kinakater na po namin mismo yung sing-sing, kung sing-sing yun. Paano pang may bulitas sa bayag? Ay, pero na-experience ko po yung meron na, pero hindi naman nila pinatanggal. Sir, ito po, ma'am, ito po yung 4 na bulitas na sa Di tinanggal mo na lahat na Ayun, doon na po hinubara. magsisimula yung pag-aayos ng labi ng patay. Dahil may patay po talaga na walang ngipin. Nakanganga. Bulak po ngayon ang ginagamit natin niya para... Pag ngiti, bulak ng ngipin eh. Ewan po, para kumbaga umalsa ulit yung bibig, maging natural yung itsura. Kasi pag wala pong binabalahan ngipin, ng bulak. Papasakan po yan. Ilalim. Tapos kung nakadilat, yun nga po, yung bulak na basa. Tapos after nun, pag nagawa nyo na po yun, kukuhanan na siya ng ugat artery. Depende na lang po yung kung braso o sa right common carotid artery. Pagka po talagang ilang oras ng patay, mauobliga na 2 dito sa pagitan ng lalamunan. Pag nakuhanan na siya ng artery, doon ngayon pararaanin. Paano nakuhanan? Hahanapin lang. Hahanapin po. So, nahanap mo ni artery. Ayun, doon na mag-start na magkarga o ng formalin. pataluyin yung formalin sa buong Gaano karaming formalin sa average person? 4 liters. Kasi dami rin ng dugo. Gantong payat ha. So kasi dami rin ng dugo, ano? Karaniwan po yung 4 liters, pero ang ratio po nun, 1 litrong formalin sa 3 litrong tubig. Hindi siya purong formalin. Isang galon. Yung 1 galon na yun, ipapasok mo siya sa loob ng katawan. Ngayon, may mga parte po talaga na nangyayari. Hindi ba dinidrain mo na ng dugo? Hindi po, po talaga. Formalin muna po talaga. Kahit po pumasok na yung 1 galon na yun, yung 4 na litro, may parte talaga na hindi tumatalab yung formalin. Kaya gumagamit po tayo ng tubo. Ano tubo? Sa anong ginagawa doon sa tubo? Ayun po, embalming trocar po ang tawag doon. Yun po yung tubo na may handle, tapos yung dulo nun matulis, tapos may mga butas-butas. Hard to reach places. Parang malaking sasaksak mo na mismo sa organ. O mga rekta, yung tawagin po namin, pagre-rekta, sa mismong laman na hindi na sa ugat pinararaan. Ayan mga bata, irekta nyo mismo sa mga organs na hindi tinamaan ng formalin. Yung sa formalin, gumagalaw lang ang mga daliri. Limbs. Walang Salita. kumbaga may mga sounds na lumalabas. Nangyayari po yung may lumalabas na natunog sa mismong bibig nila kapag kinukuhanan ng tugo. Anong tunog? Yung po bang parang dumadahak. Kasi pag tinamaan po namin ng trocar yung mismong lalamunan, kasi pag kinukuhanan na po ng dugo yun, lahat ng internal organs nadudurog po talaga yan. Talagang nagkakabutas-butas po talaga lahat ng internal Sa tingin mo yung boses na yun, anong key? Key of G. So parang nagagargle. Oo, parang gano'n. Ganun. Ano susunod? Pahinga ka muna ng kahit kalahating oras. Kumbaga, Kain ka muna ng hito.
Inihaw. Yun po, kumbaga, pinatatalab natin, pinakakapit natin yung formalin sa buong katawan. After nun, 1 hour and a half. hindi po, kalahating oras lang. Kalahating oras na. Sa kalahating oras na yon, after nun, So, anong ginagawa mo nung kalahating oras na yun? ayun, kape sa loob ng morgue. Ganun lang ang gawain ko lagi habang nagbababad kami. Tangina, no? Yan ang slogan ng Nescafe dapat. Kape, sa loob ng morgue. Para kanino ka bumabangon? Sana Para sa hindi mga ka patay. bumagon. After po na mababad yung katawan sa formalin, doon nakukuhanan ng dugo yung patay. Saan kukunin? Bumubutas po tayo dito sa may ibabaw ng pusod. Doon po natin pinapasok yung tubo. Tapos yung tubo na yun, konektado po yun sa mismong galon. Tapos yung galon nakakonekta sa hand pump. Habang nagbobomba po kami, hinihikop na lahat ng dugo. So, lahat to mano-mano? Mano-mano po lahat. Walang yan. motor na humihigo? Meron naman pwedeng mabili na pang suction. So, yung pagka, hila mo ng mga dugo, paano mo malalaman kung ubos na yung dugo? Ang pinakauna po kasi tinutusok talaga yung pagkukuhanan ng dugo, yung puso. Ngayon, doon po kasi lahat nakaimbak ang dugo eh. Yun ang pinakamarami kang makukuha. Malalaman mo namang wala na talagang dugo yun, para ka bang uminom ng soft drink sa plastic kapag ubos na. Ganon yung tunog. Ganon. Alam mo, ang misconception ko doon sa pag-iimbalsa mo, kinukuha yung mga laman loob. Silalagay sa bote. Eh, pag may nangihingin Parang tropa nga. Oo. Akala ko kasi parang empty na yun eh. Parang taxidermy. Akala ko ganoon. So, yung mga patay na nakikita natin sa mga ataol, may mga laman loob pa yung Yes. utak. Oo. Okay. Lahat yun meron pa. Nabitin ka ba? Subscribe na sa aming Spotify account para mapakinggan ang buong episode.